or by His prophets in the Holy Scriptures. Verse 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Verse 5, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations, for His name, among whom are ye also the called of Jesus Christ. To all that be in Rome, love of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kapatid, I pray na yung book of Romans, nabasa nyo ng lahat yung chapter dyan. And book of 1 Corinthians and 2 Corinthians. Dahil sa mga aklat na ito, radikal ang pagkasulat ni Apostle Paul. Dahil yung nangyayari sa Roma, yung nangyayari sa Corinto nung kanilang kapanahunan, halos buong Pilipinas nangyayari ang mga bagay nito. Hallelujah. Kumamay ka ng tatlo at sabihin mo sa kanya, sigurado ka ba talaga Kristiyano ka? Amen. The true and extraordinary identity in Christ. May mga taong katulad ng picture ng pusa na ang tingin niya sa kanyang sarili ay leon, mayroon namang leon na ang tingin sa kanyang sarili ay pusa. Amen? Nung tinanggap natin ang bautismo sa tubig, kapatid, hindi ka na ordinaryong tao. Amen. Kaya dapat yung papuri at pagsamba natin, hindi rin ordinaryo. We need an extraordinary worship for the Lord. Palakpakan pa natin ang malakas ng ating Panginoon. Keep yourself and fasten yourself seatbelt. Amen. Kahanga-hanga or kahangahangang pagkakakilala natin bilang naglilingkod sa Panginoon. Nawa maunawaan natin mga igsuon ko na hindi na tayo pangkaraniwang nilalang. Amen? Mayroon na tayong natatanging identity. Now, kung tatanungin natin si Merriam's dictionary, sabi ng standard definition, Merriam paraphrase, true something that is in accordance with fact or reality. Genuine, not false, loyal or faithful. Simplified meaning, what is real, authentic, and consistent with truth. Amen? Sabihin mo sa ito tabi, totoo ka ba talaga? Kurutin niyo mga kapatid, baka piki yan. Tapat ka ba talaga? Baka nagkukunwari lang tayo. Mga kapatid, pagpasensya niyo na video, ina-adjust lang natin yung sound system natin. Dahil binigyan tayo ng pabor ng Panginoon na bagong instrument. Preparation po yan sa ating upcoming church anniversary. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid? Amen. Sobrang lakas po niyan. Buong mall, kaya na po niyan. Kaya, kasi yung ating speaker, mga kapatid, ay hindi biro at hindi rin biro ang ating Panginoong Diyos. At lahat ng bagay na yan, kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, ay wala. Amen? Praise God. So lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating binibigay sa Panginoon, mayroon pong nararating. Mayroon tayong nakikita. Amen? Praise God. Dahil mayroon kasi ibang mga Kristiyano, hala, yung pira natin, nasaan na kaya napunta?
Pag nagbigay sa Panginoon, hinahanap saan kayo napunta. Kapatid, nandiyan na. Amen? Hindi po napupunta sa bulsa natin yan, sa gawain ng ating Panginoon. Kung ano mayroon kami, salamat sa Panginoon. Dahil hindi po tayo pinagkukulang ng ating Panginoong Diyos. Sabi na ito, extraordinary. Hindi tayo masaya pag pumasok na manginasal pa lang pag walang extra. Extra rice. Masaya tayo pag mayroong extra blessings. Amen. Tama ba, Matin? Something beyond what is normal. Remarkable, exceptional, very unusual in a positive way. Simplified meaning something uncommon, amazing, or far above the ordinary. Wow! Sabihin mo sa iyong katabi, wow! Ang tindi mo pala. Pag nakilala natin kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi mo pwedeng hindi mo igagalang ang iyong kapwa dahil matindi ka pala sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Maaari, bawat isa sa atin, mayroong sariling pinagkikilanlan mula sa lahi ng ating mga pamilya. Pero iba ka na ngayon na tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, nakakamangha ka. Natatangin ka. Hindi ka na pangkaraniwan. Brother Dom, hindi ka na dating si Brother Dom. Brother Jumidis, hindi ka na dating Brother Jumidis. Brother Rod, hindi ka na dating si Brother Rod. Maari yung ating itsura, maari yung ating kalagayan, mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Pero nung naglingkod tayo sa ating Panginoon, hindi ka na simpleng tao, extraordinary Christian ka na sa harapan ng ating Panginoon. Because Apostle Paul, dati siyang simpleng tao, mamamatay tao, pero ginawa siyang extraordinary at true Christian ng ating pong Panginoon. Binago ng Diyos ang kanyang identity at hindi lamang mga apostles, hindi lamang evangelists, hindi lamang pastors, mga kapatid, ang binago ng ating Panginoon. Ikaw at ako, kahit hindi tayo nakakatayo sa likod ng pulpito, but you are a true and extraordinary identity sa harapan ng ating pong Panginoon. Maari sa ibang tao minidinos ka, pero pagdating sa usapang Kristiyano at paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ka basta-basta. Amen. Identity. The unique set of qualities that make a person who he or she is, or she is. A sense of self. Mga kapatid, nagpa-practice talaga ako mag-English dahil mayroong nagsasabi sa akin, baka Pastor, 2026, 2027, makapasyal ka ng Amerika. Kaya nagpa-practice na ako, mga kapatid. Loobin ng Panginoon, mga kapatid, to fulfill the dream na naginip po kasi ako sa Bible School na umakyat kami, dalawa kami, sa isang napakalaking puno. At nung mga lahati na kami, yung isa sumurinder, at yun po ay nangyari. Dahil yung napanaginipan ko, nakasama ko sa pag-akyat sa malaking puno, ay sumurinder talaga siya. Hindi siya nakatapos ng first year. So ako, mga kapatid, hirap na ako. At gusto ko na rin sumurinder dahil habang maakyat ka sa malaking puno, may mga langgam na kakagatin ka. At ang hirap naman yung puno na yun. Pero ang nasa isip ko, pag makaabot lang ako sa bandang kalahati, may mga sanga na, makakapit na ako at nakalagay sa aking isipan na ang puno, pag malaki ang, wala kasing puno na kung gaano kalaki yung baba, gano'n din yung sa taas. So nasa isip ko, makaabot lang ako doon, ay hindi na ako mahihirapan din. Paliit na yung paliit ng puno. At doon, mga kapatid, pagdating ko sa ibabaw ng puno, ay iba't ibang mga tao yung nakakausap ko. May Negro, may Koreano. Tama sir, nakakausap na ako ng Negro, ng Koreano. Ang hindi na ako tumatagal sa puti. Kaya nagpa-practice na ako, mga kapatid. Sabi niyo ako sa panalangin. Bakit natin, makasama tayong lahat. Tama ba? Si Kibuloy lang ba ang kayang makarating sa ibang bansa? Tayo rin. Depende sa ating pananaw at pagtitiwala sa ating
kapatid kong Panginoon Diyos. Amen, kasi hindi na tayo simple. May connection tayo sa Panginoon. Nakakarating na sa ibang bansa yung walang connection sa Diyos. Ikaw pa kaya at ako na mayroon tayong connection sa ating Panginoon. Amen. The distinguishing character of an individual, simplified meaning, who you really are. Your real character or real character, nature, and belonging. Amen. Minsan po kasi tayong mga tao nakikilala, depende sa ating attitude. Depende sa ating karakter. Kaya minsan nahuhusgahan kaagad tayo kung sino tayo, mga kapatid. Amen? Kaya, ang gusto ng Diyos, lagi natin siyang paglilingkuran para hindi na ang karakter natin na makita, kundi ang Diyos na makita sa ating pong mga buhay. Amen? So the true and extraordinary identity in Christ. Kasi po, pag-aaralan natin yung theological meaning tungkol sa ating paglilingkod sa Panginoon, we are living under Christ Lordship. Hindi na tayo dapat ang namumuhay sa ating mga sarili ngayon. We are under Christ Lordship. Alipin tayo. Slave. Kaya mapapansin niyo po sa sulat ng mga apostol, ako si Pablo, ang alipin. Tama? Lahat tayo nandirito ngayon, mayroon tayong naabot sa ating buhay, pero alipin tayo. Pag sinabing alipin ka, wala kang kapangyarihan sa sarili mo. Tama? Pag tayo nangangabuhan, mga kapatid, pag gusto natin magpahinga, pag hindi ka pahingayin ng amo mo, hindi ka makakapagpahinga. Tama? Minsan 24 oras ka, lalo na yung nasa ibang bansa. Minsan 24 oras kang patay-patay yung katawan mo sa pagtatrabaho, pero hindi ka pwede magreklamo kasi alipin ka eh. Tama? Kaya tayo alipin ng Panginoon. Yung ating pagsamba, ginagawa natin to na dapat mayroong pagmamahal, na dapat mayroong pagtitiis, na dapat mayroong pagtsatsaga, kasi under tayo sa Lordship ng ating Panginoon. Pero ang totoo, mga kapatid, ang ating paling mga sarili ang nasusunod, hindi talaga ang ating Panginoon. And I pray na sa umagang ito, maunawaan natin kung sino si Kristo at sino tayo. Amen. 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 Salamat na muli, and I pray na walang matitisod, at maraming salamat sa ating Panginoon, at maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pong pagtitiis sa amin. Thank you, Congressman. Nag-improve, nag-level up na sir. Dati maliit lang ngayon. Pag pinagpala talaga ng Panginoon, magkikita ang mga kapatid. Thank you, brother. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. So sa panahon po natin ngayon, marami pong mga tao ang naliligaw sa kung ano ang kanilang tunay o ano yung tunay nating identity. Identity sa trabaho or identity sa social media. Ito po sa atin pong mga young people, sa mga nanay, sa mga tatay. Ang dami pong Kristiyano ngayon, iba't iba ang identity sa social media. Mapapansin niyo po ngayon, maraming mga tao sa social media nakalock yung kanilang profile. For what? Hindi ka maglalak ng profile kung wala kang tinatago. Maraming mga magulang ngayon na yung kanilang anak hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero maraming mga tao ngayon ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng anak nila. Akala mo, yung anak mo, friend mo. Pero pag tinignan mo yan, hindi mo makikita. Bakit? Mayroon lang nilalagay sila kasi may lihim na. Amen? Kaya sa mga anak, hanggat hindi pa nababaon sa lupa ang inyong mga magulang, sabi ng Bible, igalang ninyo sila kung gusto natin gumaba ang ating buhay. Kung mayroon mang dapat pakialam sa ating mga Facebook, sa ating mga profile, ang magulang na ninyo, tandaan ninyo yung mga kaibigan ninyo, kaklase ninyo, barkada ninyo, walang maitutulong yan sa matinding kagipitan. Magulang nyo pa rin ang uuwihan. Kaya kung mayroon mang the best na advice, hindi ng kaibigan mo, hindi ng kaklase mo, kung mayroon mang the best na advice mula sa Panginoon, down to your parents. Amen. Kaya mga nanay, i-check nyo na yung mga FB account na yung mga anak. Baka hindi lang yan isa, dalawa, tatlo, baka 5 account pa yan.
Maniwala kayo mga kapatid. Pag mayroon kayong mga anak, pag tinignan niyo yung Facebook, pag hindi niyo makita ang social media, pati mga picture niyan, nakalak din kayo dyan. Stin. Ayun na. May umami na mga kapatid. Amen? Bakit kailangan itong mga magulang maging aware tayo? Kasi maraming mga anak ngayon na kahit mga Christian, naghuhubad na pinapakita ng katawan sa social media. Para hindi makita ng ating mga magulang, nakalaka ngayon. Manood po kayo ng tulpo. Para na si Lord, Pastor. Ang daming pinatay dyan. Dahil mas kilala pa niya ang ibang tao kaysa kanyang magulang. Kailangan makalatay para yung ating mga sekreto, yung ating mga lakad, yung ating pamamasyal, yung ating mga tambay. Pero pag tinatanong mo, okay. Magulat ka na lang isang araw. May pinatay na sa hotel, may pinugutan na ng ulo. Kaya ang magulang magugulat na lang, akala ko nasa school yung anak ko eh. Akala lang natin yun. Maraming mga Kristyano, akala natin malangit tayo. Pero maimpirno pala tayo mga kapatid. Amen? Amen. Kailangan alam natin yung ating identity. Amen. Alam natin yan mga kapatid. Ang magulang, respect our parents. Hindi man sila perfecto. Pangit man ang kanilang mga ugali sa ating pandinig at paningin. But we need to respect our parents. Amen! Kaya sabi ni Apostol Pablo, mabigat ang sulat na to sa Romans chapter 1. Na ang tunay at kangahanga nating pagkakakilanlan na isang mananampalataya ay hindi nagmumula sa mundo. Aanin mo yung sikat ka sa social media. Aanin mo natin kung sikat tayo sa mundong ito. Pero ang ating pangalan hindi pala nakasulat sa aklat ng buhay. May kausap pa ba ako mga kapatid? Hindi ba masakit sa tenga? Hindi naman. Okay lang yung sounds natin. Okay lang. Amen? Kaya sa umagang ito, hallelujah, nawa maunawaan natin kung sino tayo. Ano yung ating iniingatang identity sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan alam natin kailan ba binigay sa atin ng Panginoon yung ating extraordinary identity. Dahil marami pong Kristiyano hindi nakakaalam. Kailangan alam natin, nag-uugat ba yung ating paglilingkod sa Panginoon? May tibay ba yung ating pananampalataya? Kaya ba natin ipagtanggol ang ating pananampalataya? Kaya ba natin ipagtanggol ang ating pong Panginoong Jesucristo? Amen? Hindi natin kaya ipagtanggol ang ating sarili. Hindi natin kaya ipagtanggol ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan natin ang Espiritu Santo ng Diyos para lumago tayo, magugat yung ating pananampalataya. Kasi po, hindi natin tunay na makikilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin makikilala kung sino tayo sa ating mga sarili hanggat hindi natin siya lubos na nakikilala. Jesus Christ lang. Nakalagay sa mga tarpaulin, nakalagay sa Bible, nakalagay sa pangalan, pero yung relasyon natin. Iba kasi yung may kilala ka kaysa yung may relasyon ka. Tama ba mga kapatid? Amen. Yung ating identity, hindi po ito nakasalalay sa ating mga nakaraan. Nakasalalay po ito kung sinong tumawag sa atin. Amen? Nagpapasalamat tayo sa mga taong ginamit ang Diyos. Dapat lang naman talaga tayo magpasalamat na tayo ay pinagtsatsagaan na madala sa simbahan. Pero ang dapat nating lubos na pasalamatan na mayroon pang ginamit ang Diyos na tao para makilala natin siya at maka-attend tayo sa simbahan at mapaglingkuran natin siya. Amen. Kapatid, ang totoong tumawag sa atin, ang totoong nagdala sa atin sa church, hindi yung mga kaibigan natin. Ang Diyos, gumamit lang siya ng tao. Praise the Lord. Sabi mo sa iyo katabi, hindi ka pala ordinaryo. Hindi ka ordinaryo. Sabi mo, tinawag ka pala ng Diyos. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos. Bakit niya tinawag tayo? Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen. Hindi tayo pagtsatsagaan, hindi tayo papansinin ng Diyos kung wala siyang pagmamahal sa atin. Kaya kahit nasasaktan natin siya, minamahal pa rin tayo ng ating Panginoon, tinawag pa rin niya tayo. At anong nangyari? Sabi ng Panginoon, huwag na kayo magsiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo ng daan. Kaya ang sabi nila, ayaw nila sa Pentecostal dahil sobrang mahigpit. Hindi po mahigpit ang Pentecostal. Hindi mahigpit ang Diyos. Ayaw lang talaga nating sumunod sa ating Panginoon. Dahil kapag sinunod natin ang ating Panginoon, ay magpupuri ka talaga, Lord. Salamat. Akala ko hinihigpitan mo ako, pero mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya pag kinukulit tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid, huwag tayo matitisyo. Yes. Sinong gusto makarating dyan?
Bukod kay Brother Engine. Ginagawa lang niya pasyalan niya. Praise God. Hallelujah. Grabe. Kaya? Tourist farm? Oh, yung mga kapatid natin nakakarating ng Everest, nakakarating ng China. Sister Lynn, sana yan? Hindi yan mga kapatid. Sumama na kayo, malayo mararating. Nag-i-enjoy naman ako nakikita yung mga kapatid. Dahil we need to enjoy eh. Hindi natin paglilingkod sa Panginoon. Tama? So yung Roma po, yan po ay kabisira o lungsod ng Imperyong Romano. Yung lugar ng Roma, sentro po yan ng kapangyarihan, karangyaan, sa business, at sentro din yan ng immoralidad. Puno ng idolatry at pagan worship. At sa lugar na yan, napakaliit lamang na porsyento ang mga Kristiyano at ang mabigat pa, inuusig sila. Kung ipapalagay natin itong buong naik, parang ganito lang din ang Christians. Maliit lang na porsyento tayo. Minsan inuusig pa tayo. Tama ba? Amen. Maliit lang. Pero ang kaibahan lang sa kanila, pag nahuli sila, pinapatay, pinupugutan ng ulo, pero hindi sila nawawalan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung wala kang bigas, kung wala kang pera, kung wala kang pamasahe, gamitin natin ang ating mga paa, sumamba tayo sa ating pong Panginoon. Dahil mayroong mga tao na kahit pinuputulan na sila ng ulo, kahit alam nilang papatayin sila, pero naglilingkod sila sa ating Panginoon kasi mayroon silang extraordinary identity at totoo sila na mananampalataya. Yes. Praise God. Sa lugar nila yan, diyan din pinugutan ng ulo si Apostle Paul. Hindi kasi siya pwedeng ipako eh. Sa batas ng Roma, pag ikaw ay isang Romano, hindi ka nila ipapako sa krus. Bakit siya pinugutan ng ulo? Dahil sa batas ng Roma, pag ikaw ay napugutan ng ulo, ay mayroong malaking halaga sa kanila mga kapatid. Amen. Kumbaga, sa kanilang tradisyon, pag ikaw ay mapugutan ng ulo, marangal ka. Kaya di ba si Apostol Pablo, siya pa mismo ang pumunta sa Roma para pugutan ng ulo. Di ba? Kasi alam ni Apostol Pablo, mapugutan man siya ng ulo, pero marangal na siya sa harapan ng ating Panginoon. Dahil wala na yung dating niyang identity. Tinawag na siya ng ating Panginoon. Amen! At ayon sa kasaysayan mga kapatid, kaya nakalibig siya. I-search niyo po yung three fountains. Kaya pala tinawag yun ng three fountains mga kapatid dahil yung pagpugot ng ulo ni Apostle Paul 3 beses tumalbog. At sa bawat pagtalbog ng kanyang ulo 3 beses bumulwak din yung dugo. Bihira ka makakita ng ulo na pag pinugot talbog-talbog pa. Bugla lang yun. Kaya dyan siya nilibing mga kapatid. At sa lugar na ito, sa Roma, yan po ay binubuo ng mga Hudyo at mga Gentiles. So sa madaling salita, mayroon silang cultural tensions. Naghahanap sila ng kanilang identity. Sino ba ang sikat sa kanila? Sino ba ang magaling sa kanila? Ang mga Romano ba? Ang mga Gentiles ba? Or mga Hudyo? Kaya sinulatan ni Apostol Pablo ang mga kapatiran doon dahil nanganganib sila mga kapatid na ma-influensyahan sila sa kulturang Romano. Tama? Kaya ano nangyari? Nung nakarating sila si Magellan sa lugar ng Mactan in March 15, 1621, when Magellan was discovered by Philippines, they were sailing the night across the big ocean or island until when they saw small Limasawa Island. Tama lang yung English ko, mga kapatid. Mars 15, 1621. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang layunin ni Apostle Paul sa kanyang sulat, sa Aklat ng Roma, maganda yan mga kapatid. Yung Book of Romans.
Minsan kasi nagbabasa tayo ng mga romance na mga chat ng ating minamahal, pero yung book of Romance nakakayak yan dahil grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya sinulatan sila ng Apostol Pablo para lumakas yung pananampalataya nila. Na huwag silang ma-impluwensyahan ng kultura ng mga Romano. Kaya tayo mga kapatid, kailangan din natin itong gawin. Na lagi tayo makinig ng Sunday School, makinig tayo ng salita ng Diyos para hindi tayo ma-impluwensyahan ng mga bagay na makamundo. Tama ba? Amen. Kung may paalala ang Diyos noon, yung mga Bible ay paalaala din ng Diyos sa atin ngayon. Amen. Amen! Kaya dito natin makikita mga isuon ko kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Nung tumugon po tayo, nung sumunod po tayo sa tawag ng Diyos sa atin, ay grabe yan mga kapatid. Yun mo dapat ma-realize kung gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Kahit gaano pala tayo kasama, katulad ni Apostol Paul, pero mahal tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya ano man yung itsura mo ngayon, ano man yung itsura ko ngayon, ano man yung buhay natin ngayon mga kapatid, hindi po tayo umangat sa buhay dahil magaling tayo. Umangat ang buhay natin dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos para pabayaan ang ating Panginoon. Nung tinawag niya tayo at sinunod natin siya, mayroon ka ng true, extraordinary identity in Christ. Hindi na po tayo mga hunyango. Amen? Amen. Minsan kasi nagpapanggap pa tayo mga hunyango, mga kapatid. Amen? Yung ating extraordinary identity, hindi po tayo hinuhubog ng panahon. Tayo po'y hinuhubog ng salita ng ating pong Panginoong Hesukristo.